ka na ba? Kanino ka ba in love ngayon? Sino ang tumatakbo sa isip mo habang nakikinig ka? May nararamdaman ka bang kaba? At pakiramdam mo hindi ka na makahinga kasi kinikilig ka kapag naiisip mo siya at ini-imagine mo na in love din siya sa'yo. Naramdaman mo na ba yung parang kuryente na dumadaloy sa katawan mo tuwing makaka-receive ka ng text o tawag galing sa kanya? O kaya kapag nakikita mo siya, biglang bibilis ang takbo ng puso mo? Mapababae o mapalalaki, aminin na natin na madali tayong may love sa mga taong sweet at maalaga. Pinaparamdam na mahalaga ka sa kanya. Simpleng text o tawag, araw-araw gumagaan yung pakiramdam natin sa taong yun. Minsan nga, nai-love tayo sa taong hindi pa natin nakikita. Sa isang kaibigan lang natin sa Facebook. Nai-love din tayo sa taong hindi pwede. Kasi, tropa mo. Kasi, best friend mo. O kaya, taken na. Bakit ko pa ba ito naramdaman? Kasi naman tong puso ko. Tatanong mo bigla sa sarili mo. Sisisi mo pa sa puso mo. Huwag mong sisihin ang puso mo, kundi ang hypothalamus na bahagi ng utak ng isang tao kung saan nanggagaling ang nararamdaman natin. Masarap ba may love? Yes. Malaking oo. Totoo namang masarap at masayang may love. Lalo na kapag mahal ka rin ng taong mahal mo. Masarap daw yung feeling na magkasama kayo. Sabi nga ng iba, feels like heaven. Hay, oo nga. Masaya. Pero what if in love ka sa taong hindi in love sa'yo? Di ba masakit? Di naman kasi parating masaya. Actually, mas madalas pa nga tayong nasasaktan. Kasi, madalas, may mahal ng iba yung mahal natin. Pero hindi naman natin sila masisisi. Kasi kahit sarili natin, hindi natin alam na may in love tayo sa taong hindi kayang may in love sa atin. Isipin nilang lang natin na yung taong kinababaliwan mo na in love sa iba, kaso yung minamahal niya, eh hindi din siya ang mahal. O diba? Which lang? Pero paano kung ganito na ang sitwasyon? Sabihin na natin na mahal ka nga na ngayon. Pero paano maghanap na siya ng bago? Paano pag bigla na lang siyang nawala ng interes sa'yo? Hindi ba masakit? Ang sakit pag sinabi niyang, sorry kasi hindi na kita mahal. Pero ang pinakamasakit na part dun, may iba na siyang mahal. Sa mga times na gano'n, siguro iiyak ka. Iiyak ka nang iiyak. Dahil nga masakit. Iisipin mo kung anong pagkukulang mo. Anong mga nagawa mong mali. Madalas pa nga iiyak ka na lang ng bigla
dahil wala kang maisip na dahilan at kasagutan sa mga tanong mo. Na maiisip mo, ginago ka lang. Dahil sabi ng ibang tao, ayun nga, pinagmukha ka lang niyang tanga. Pero dahil nga mahal na mahal mo siya, hindi ka naman maniniwala sa mga taong yun. Minsan, iisip ka pa ng paraan para makalimutan siya. Pero maiisip mo sa huli na hindi mo pa rin kaya. Nakakalungkot kasi kahit na may mahal na siyang iba, mahal na mahal mo pa rin siya. Bakit nga ba tayo nagiging tanga pag nagmamahal? Akala ko ba masaya? Akala lang pala. Hindi ganun kasi ang ma-in love. Sa una, oo, mamahalin ka niya. Pero darating din yung panahon na iiwan ka ng taong mahal mo kasi hindi talaga kayo para sa isa't isa. Hindi naman masamang ma-in love. Huwag magmahal kahit paulit-ulit. Kahit ilang beses ka nang nasaktan. Pero minsan, mararamdaman mo din na nakakapagod na pala. Kasi, paulit-ulit ka na lang umiiyak. Kapag na-inlove ka, dapat ready ang isip at puso mo na hindi lahat ay masaya. Hindi lahat ay permanente. May magbabago, may magsasawa, at may susuko kapag hindi kayo naging matatag. O kaya mapapagod ka sa pagpapakita ng pagmamahal, pero hindi pa rin yung magawang mahalin mo ang gaya mo. Dapat, kapag na-inlove tayo at nagmahal, mas malakang ititira mong pagmamahal sa sarili mo. Hindi mo man nakuha ang pagmamahal ng isang tao, huwag kang magsawang magmahal pa at buksan ang puso mo sa iba. Kasi baka nandyan lang siya. Hindi mo lang pinapansin kasi busy ka sa iba. Pero, tandaan natin, ang lahat ng bagay ay may tamang panahon at tamang pagkakataon. Hanggang sa muli. Salamat sa iyong pakikinig.